Sa buhay, parang destination. Hindi ka uusad kung hindi ka willing mag-go further. At minsan, kailangan mong lumampas sa sarili mong limit para makita mo ang mga hindi mo inaasahan at marating ang tunay mong destinasyon. Sa video na to, isa na namang adventure ang susubok sa akin. Isang solo ride dito sa Bukidnon na nagsimula lang sa simpleng plano. Libutin at puntahan ang mga magagandang lugar dito sa Bukidnon sakay ng motor. At sa dulo ng biyahe na ito, haharapin ko rin ang isa sa mga kinakatakutan ko, ang fear of heights. Kakayanin ko kaya? Samahan niyo ako sa day 1 ng Bukidnon adventure ko. Tara, simulan na natin. Maayong buntag sa tanan. Good morning, magandang umaga po sa lahat at welcome po sa aking channel. And for today's video, andito ako ngayon sa province of Bukidnon. Ang layo na napadpad ko And specifically, andito ako sa city of Malaybalay, Bukidnon, one of the cities in Bukidnon province. At sa araw na ito, ipapasyal ko kayo dito sa mga magagandang lugar dito sa Bukidnon. Pero sa araw na ito is, ang una nating pupuntahan is yung pinakasikat nila na pasyalan dito, yung Dahilayan Nature Park. So isa ito sa sikat na pasyalan dito sa Bukidnon, which is may mga rides doon. At susubukan ko ang kanilang pinakamahabang zipline doon. So this would be my first time na sumakay sa kanilang mga zipline doon. Kaya exciting ito ang lakad ko ngayon. So di na ta magdugay mga Bisaya. At ito na ta, manglakaw na ta. Okay, let's go! First time na ako mamotor din sa mga kalsada ng Bukidnon. At yung biyahe natin, estimated time makabuta dito sa Dahilayan Nature Park is 2 hours. So murag layo-layo sa siya gamay, pero maganda naman dito kasi hindi masyadong traffic. Kita nyo naman yung yung kalsada, masyadong open wide. Unlike sa Manila pa tayo is kung anong sinabi ng Google Maps na 2 hours, minsan nag-i-exceed pa or nag-extend pa ng mga ilang oras, sumabot ng 3 hours, 4 hours yung biyahe mo dahil sa traffic. Pero dito, siguro madadagdagan yung yung oras ng pagbabiyahe mo, hindi dahil sa traffic, kundi sa mga scenery na hindi mo talaga mapigilan na huminto. Kaya excited ako na kung ano yung mga makakapture natin while driving along the way habang binabaybay natin tong kalsada dito. Parang piyesta pala siguro dito ngayon sa Malaybalay. Kaya pala maraming mga event doon sa loob na nadaanan ko. At dito pala sa Mindanao guys, kung may plano kayong bumiyahe, expect nyo na talaga na every corner, every kanto may mga checkpoint. Kasi ganito kahigpit yung security nila dito in terms sa mga motorist. Hindi lamang specifically sa mga nagmumotoro, pati din sa mga nakakotse. Chine-check nila yan. Ang time check pala guys, oras natin alas 7:25. It's a Sunday ngayon. Expect talaga na maraming tao ngayon sa Dahilayan. Kaya maaga akong umalis para makarating doon ng maaga. Kasi expected na marami sigurong pila. Hataw tayo. Woo! Ganda bumiyahe dito, ang luwag na kalsada. Habang binabaybay ko ang mga kalsada ng Bukidnon, ibang klaseng pakiramdam ang solo ride. Mas tahimik, mas ramdam mo ang bawat liko ng mga daan.
At habang nasa biyahe ako, lalo kong na-appreciate ang mga tanawin na nakikita ko. Oh, tingnan nyo. Puro bida. Kanindot. Kanindot sa view. Ay, karera ng dalawa. Buti na lang maganda yung panahon ngayon. Kahapon, nung pagdating ko dito kahapon, is makulimlim, maulan. Salamat naman kasi maganda yung panahon ngayon. Magandang gumala, magandang bumiyahe. I really enjoy it. Oh, may bundok pa doon, oh. Ganda talaga ng mga hugis ng mga bundok dito. Ay, ang ganda. Purbida. Maganda yung panahon. Tapos ito yung bubungad sa iyong harapan. Ang ganda ng bundok. Formation pa lang nyo. Woo! Ang ganda. Dagan sa kawayan din eh, oh. Mga kawayan nila din eh, mga lagko. Marami din mga mga saging dito. Mga plantation. May mga mais. Ayun. Ewan ko lang kung mura ba yung mga dito. Mga prutas like saging, pinya. Since andito naman na yung yung source, pinagkukunan. Habang nasa biyahe, napadaan ako sa isang mahabang tulay Oh, may tulay din dito. Impasugong. sa may bandang Malaybalay. Wala sa plano huminto. Pero dahil sa ganda ng paligid, Ang taas ng tulay napilitan dito. akong saglit Ang ganda na din ng tumigil. view. Oh, tingnan nyo yan, oh. Ganda. Try natin huminto daw. Ang taas pala ng tulay din dun, Maganda din yung view dun. Continue tayo sa biyahe natin. Estimated time of arrival, time check natin is 1 hour and 30 minutes. So malayo-layo pa din yung babiyahe natin. Yun nga siya sinabi ko kanina. Hindi ka matatagalan dahil sa traffic, matatagalan ka sa view. Kagaya nito. Hihinto na naman tayo. Hindi mo talaga maiwasan na hindi ka makahinto. Sino ba naman na hindi makahinto sa ganitong view? Oh, tingnan mo. May plantation dito. Tapos ganyan yung view mo. Iba yung hugis ng mga bundok dito, ah. Oh, tingnan nyo yan, oh. Yung mga bundok. Tapos plantation ng mga pinya. Baka may magandang pa dun view na makapture natin sa unahan. Kaya continue tayo. Sige. Banate, Aerox. Ito dito.
May ano, rodeo. Ano yan dyan? Park din siguro yan dyan. Makalipas ang ilang minuto ng biyahe, may napansin ako at narinig. Ang malakas na pagbagsak ng tubig mula sa gilid ng May kalsada. nakita akong falls dito Alalum Waterfalls. Ano kaya ito dito? May nakita akong falls eh. Check daw natin to. Saan pwede mag-park dito? Saan pwede mag-park dito? Pwede masod, no? May bayad pa entrance? May bayad? Wala. Oo. Wala. Pwede masod motor? Check natin, guys. At doon ko nakita isang waterfalls. Okay, guys. May waterfalls nga. Ayun, no? Hindi ko inaasahan na may madadaanan akong waterfalls sa biyahe kong ito. Amazing! Kalain mo? Hindi ko inexpecto na may pala dito. May waterfalls pala. Baba tayo dun. Ang tarik ng hagdanan. Ang ganda. So ito pala yung tinatawag nila na Alalum Falls. Yung alalum sa Bisaya is malalim. Kaya alalum. Ibig sabihin sa Bisaya na term, lalum, laum. Ang lalim. Hanggang dito na lang yung hangganan. Pwede kang bumaba doon, pero with caution. Kasi nga, daog, madulas. Yung mga bato madulas na kasi may mga lumot. I don't know kung pwede maligo dito. Pero tingnan nyo yung sa ilalim ng lupa doon, parang nahukay na talaga. Dahil sa lakas siguro ng impact ng agos ng tubig na bumagsak doon sa taas. Sa katunayan, guys, kung hindi mo talaga pansinin yung part na to sa kalsada at dadaan ka lang, hindi mo mapansin. May falls pala talaga dito. Isa lang yung masasabi ko, talagang na-surprise ako na meron palang ganito na waterfalls sa gilid na lang ng kalsada at hindi crowded naubos yung oras natin dito, pero balik na tayo sa taas at i-continue natin yung biyahe. Diretso na tayo sa Dahilayan kasi talagang kumain na ng ilang oras yung pag-stop over natin, kaya let's go. Pagkatapos kong makita sa baba, sinadya ko ring umakyat para ikutin ang paligid at mas makita pa ito mula sa ibang anggulo. Okay guys, nakabalik na tayo sa taas. Grabe hingal ko kanina. Bago tayo alis, iikot ko muna kayo ng saglit. So dito yung parking area niya. At tingnan mo, andyan, highway na yan yung kalsada. So along the highway lang talaga siya. So kung hindi mo talaga pansinin, parang normal lang siya na park.
Pero sa baba pala may falls. May shop sila dito, tsaka store. Parang mga souvenir siguro. So pwede kayong bumili dito. Pwede kayong mag-snack. May mga bibingka, puto. So, welcome to Alalum Falls. Sumilaw. Quezon, Sumilaw. Quezon, Sumilaw. Bukidnon. So, may mga pahingahan dito. Saka yung bubungad mo. So, maganda din yung spot dito. Kung ayaw mo pumunta sa baba, pwede ka dito. Maganda naman yung view. Pero kung gusto mong subukan dun sa baba, sa ginawa ko kanina, bumaba ako, pwede naman. Pero dahan-dahan lang. Kasi madulas. Saka kanina, may nakita akong ahas pag-akyat ko. So dahan-dahan talaga. Okay, let's go! Biyahe tayo ulit! Actually may mga kasama ako guys, yung mga kapatid ko, nakakotse lang sila. Pero nauna akong umalis dun sa bahay. Tapos sumunod na lang sila. Kasi ang plano ko talaga, ako yung mauna dun. Pero ang kinalabasan, mas sila pang nauna kaysa sa akin. Dahil sa may mga stopover pa akong ginawa. Nag-chat na sila sa akin na malapit na daw sila sa Dahilayan. So hahabulin ko sila para sakto sabay kaming pumasok dun. Time check natin is 9:22. Grabe, ilang oras din pala akong nagtagal dun. And then 59 minutes bago natin marating yung Dahilayan Nature Park. Let's go, Aerox. Let's see what you can do. Tinuro ng mapa, dito tayo dadaan. Pwede din dito, pero dito na lang tayo. Para mas malapit. Siguraduhin mo Google Maps sa tama yung tinuro mo. Okay guys, time check 9:44 na. Then 38 minutes na lang bago natin marating yung Dahilayan Nature Park. So pinasok natin tong kalsada na to kasi ito yung tinuro ni Google Maps. Pwede din sa baba, pero mas malapit daw dito banda. Sana malapit. Habang papunta na ako sa Dahilayan, bigla akong napadaan sa isang rough road. Parang bagong kalsada to dito. Ha? Bagong kalsada nga. Parang instant adventure din to ah. Tingnan mo yung daanan na to, no? May magandang daan dun sa baba. Pero dito tayo tinuro ni Google Maps. Tama ba itong pinuntahan natin? Matarik pa naman. Dito natin matitest sa Aerox. Forbidden na kalsada to. Ba't ako dito dumaan na may magandang daan sa baba? Ano, Aerox, kaya? Parang napasubok ka ngayon sa adventure ah. Pero sabi kasi ng Google Maps, mas malapit daw dito. Pero hindi ko inakala na in-ani man dayang ano.
sitwasyon sa dalan din eh. Kuya, waasan naman ni Padong. Kung paakyat, okay lang. Di na mapatarik. Mas mahirap siguro kung bababa ka dito. Okay, 34 minutes bago natin marating ang Dahilayan. Baka andun na yung mga kapatid ko. Ay, sumitado na dito. Okay, Aerox. Sorry napasubo ka sa adventure sa mga rougher road. Matapos ang mahabang biyahe, narating ko rin ang Dahilayan Adventure Park. Ang ganda ng bahay. Hey guys, malapit na tayo. Patatandaan na to, na dami ng pine tree. Andito na tayo sa Dahilayan Adventure Park. Saan kaya banda yung zipline nila dito? Ayun 1 kilometer. Dahilayan Adventure Park, Mindanao's favorite extreme playground. Nice. At pagdating ko pa lang, ramdam ko na agad ang kakaibang vibes na ibinibigay ng lugar na ito. Ang ganda yung bundok. Wala masyadong damo. Ang lamig na dito. Oh. Yun yung parang isa din sa mga rides dito. May aeroplano dito. Kabayo. Tingnan nyo yung mga pine tree. Ang lulusog. Ang tataas. Dito na tayo. Dahilayan Adventure Park. So okay guys, andito na tayo. Nakarating na tayo sa Dahilayan Nature Park. So yung entrance pala is 100. Dito yung entrance. Dalawa yung klase nila dito. May entrance din dito, which is yung Adventure Park. Yung pupuntahan natin is yung Forest Park. So andun yung mga kapatid ko na naghintay na. And then shout out to my brother. Hello, Kasi Capture. Kasi Capture. This is my younger brother. Mana sa kuya. Ano sa kataas ya? Amot lang, di ako sure. Taas ka gamay. Dan tingnan niyo yung mga puno dito. Ang ganda. Nganong sa Forest Park man ta? Dito. Mas daghan ab ka ang ride. Daan na dito ang zipline? Oo. Okay. Oh, let's go.
my pamangkin. What is your name? Kai Kai? Sige, hi. Hi. Hi, Let. Hi, this is my pamangkin. Hello, vlog. What is your name? What is your name? Scarlett. And then, How Why? do you feel with the place? Kind of great with my sister. yes, sister. Wow. Sister. Pagdating sa loob, ramdam agad ang lamig ng hangin, tahimik, presko, at napapalibutan ng kalikasan. Isang lugar na perfect para mag-relax, pero puno rin ng activities para sa thrill. Bumbitin ka dyan. At dahil adventure park ito, hindi ko pinalampas na masubukan ang kanilang ATV ride. Sasakyan natin. Isang kombinasyon ng saya at konting challenge sa daan. Hi guys, sasakay na tayo. Here we go. Hey. Okay guys, tapos na. Masasabi ko, worth it yung sakay. Worth it yung 800. 800. Akala ko yung trail niya is simple lang, plain road. Pero pangarap road talaga. Talagang mata-challenge ka. Pinawisan nga ako. Nahirapan lang ako kasi matigas yung manubela. Kaya every time naliliko or may mga bangin, talagang gumagano sumusunod yung manubela. Pero worth an experience. Maganda. Worth it yung bayad. Pagkatapos ng ATV, binigay ko muna ang camera sa kapatid ko para siya naman ang mag-record habang sinubukan nilang sumakay sa isang luge ride na kung saan talagang sila ay natuwa at nag-enjoy. Let's go, guys! Sana eliminated!
At matapos ang mga rides na iyon, ito na yung moment na pinaka-inaabangan ko. So dito, yung drop endpoint ng mahabang zipline na Ang zipline. pipiliin ko. Yun, no? Isa Yan sa yung gagawin pinakamahabang zipline sa Asia. Oh, Mahigit 800 meters ang haba. lakas. Okay guys, so andito na tayo sa area ng Adventure Park. So paakyat tayo. Doon yung starting point ng ating zipline. Sasakay tayong sasakyan. Ihatid tayo doon sa pinakamataas na lugar para doon mag-zipline. Okay. Hindi ako comfortable sa heights, pero susubukan ko pa rin. Bida. Para tayo nagpatuli na ito. Buti tayo ng helmet. Kulay blue. And then sakay sa shuttle. Let's go. Exciting na kinakabahan. First time ko mag-zipline ng haba. Pilo dun. The main event. Nakatakot. Para tayong tinuli. Bagong tuli. Tapos may mga bakal pa sa ilalim. Matibay naman kasi yung bakal. Dami din pala ano. Sasakay. Yun na guys. Mangyayari na talaga yung ano. Pinakahihintay kong ano. Main event. At habang nakapila ako dahil ako na ang susunod na sasabak, tila nakaramdam na ako ng kaba. Okay guys, turbida. Iba pala yung pakiramdam pag sumakay ka ng zipline na ganun kataas. Grabe. Wala akong ibang magawa, sumigaw lang. Iba pala yung feeling pag andun ka sa taas, nakalambitin ka, at wala kang magawa, kundi tumigas ka ng pa-straight habang nakatingin ka sa baba, pati pa dun sa unahan mo. Which is talagang
Basta, iba yung pakiramdam. Tapos bigla namang, pag ano doon, biglang binitawan ng stop doon. Hindi ko alam na lumipad na pala ako. Grabe na feeling. Kinaya ko yung challenge na pinakamahabang zipline dito sa Mindanao. Check na yung bucket list natin. First time ko mag-zipline. Iba talaga yung pakiramdam. Grabe. Kaya try nyo guys. Advice ko, much better pala na mag-try ka muna sa maiksi na zipline. Ako, since first time ko, dun agad ako sa pinakamahaba, which is hindi pala maganda. Dapat pala, tinansa mo muna kung maganda ba yung pakiramdam mo kung nag-zipline ka. So, pwede kang mag 250 meters muna. Yung sa akin kasi 840 meters, 840 meters, grabe. Greatest achievement, greatest experience na na-encounter ko. Punta na tayo dun. Kasi andun yung mga kapatid ko. Nag-ride din sila dun. Grabe experience ko. Wonderful. Minsan, ang pagbabiyahe ay hindi lang tungkol sa destination, kundi sa mga sandali na sinubukan mo ang sarili mo at sa mga pagkakataon na lumalampas ka sa limit mo. Isang experience na hindi ko makakalimutan. Okay guys, dito ko natatapusin ang video ko na ito. Sana nag-enjoy kayo sa adventure natin for today's video. Pumunta tayo ng waterfalls and then na-experience ko ang mga bagay at mga activity na hindi ko pa talaga na-experience sa buong buhay ko. At talagang isang malaking check sa bucket list ko yun. And just a heads up, hindi dito nagtatapos ang ating adventure dito sa Bukidnon. So bibitinin ko lang muna kayo. So next day, may isa pa tayong pupuntahan. At the same time, magka-camp din tayo dito sa Bukidnon. Okay? So bibitinin ko muna kayo at hanggang dito lang muna ang video kong ito. So again, this is Sea Capture. See the road, capture the journey. Thanks for watching. See you in my next content. Bye-bye.